quick question. Paano ba natalo si George dun sa Barcelona? Wala namang mali talagang naging diskarte si George. Hindi naman ganun kamali yung mga pit stop strategies nila. Bakit natalo sa pole si Russell with a strong Mercedes car? Sa tingin ko, dahil sinunod nila yung pit stop strategy ni Hamilton, doon na nagkanda leche-leche yung kanilang race. Kasi naka 2 pit stop strategy sila eh. Si Hamilton naka 3. Nung nag-pit stop si Hamilton, nag-worry yung Mercedes na baka mawala ng track position. So sinunod nila yung strategy ni Hamilton. Eh, wala naman sa plano yon. Si Hamilton ang unang nag-pit sa lahat eh, di ba? Yes, correct. Siya yun ang dictate talaga eh. After na Hamilton mag-pit, lahat nag-pit eh. Nagsimula yung balasan nung kay Hamilton eh, di ba? Parang doon na-discarrel yung strategy nila George eh, no? Hindi nila inaasahan na magsosok si Yes. Ham at P2 tapos pit agad. Tapos nakalkula din nila mga pre yung kumbaga ano yung gaps, ano yung time na kailangan Yes. nila para makausad. Narinig ko rin na every 20 tenths na nagigain. So like after 10 laps na hanggang sa na-add up nila. Kaya meron sila ng parang prediction na ito yung kailangan nila para maunahan si Russell. So parang substantial din tong karerang to, no? Dito ba natin nakita na parang, uy, for the first time, medyo hindi na untouchable ang Mercedes. Nawalan sila ng agimat eh. Dati parang untouchable eh, parang Kimi George lang na yan eh. Parang bulletproof eh, no? Oo, parang exactly, parang bulletproof, parang untouchable yung Mercedes ng mga nakaraang karera. Pero ngayon parang biglang, uy, Sumisilip ang Ferrari, ano? parang kaya pala, no? May kaya palang mag-outpace sa Mercedes. Kasi iniiwan ng Ferrari. Yes. Ang ganda ng mga upgrades na ginawa ng Ferrari para mas maging madali yung kanilang tire management. Like last year, yun talaga yung pinaka-advantage ng McLaren over Red Bull, yung kanilang tire management. Hindi sila nawawalan ng pace during the race kasi mabait yung chassis ng McLaren last year sa gulong. So ito yung tinatarget ng Ferrari given na mas mahina yung kanilang makina. So bawi tayo sa tire management, sa gulong natin. Galing. Tingin mo, Dax, kung walang VSC yun, huli si Hamilton o enough ba yung gap niya nun? Even without the virtual safety car, I think enough yung gap ni Hamilton to maintain the lead. Kasi even before the VSC, yung gap niya kay Russell was around 17 seconds. Speaking of gap ha, pito si Russell nun, tapos paatras din siya ng paatras kay Lewis. Palaki ng palaki yung gap ni Lewis. Tapos nung huli, naunahan pa siya ni Kimi. Yes, Ano ba naging correct. problema ni George dun? Tulad nung mga feedback na binigay ni Russell, hirap siya sa hard tire compound. I think ito yung pinaka-advantage ng Ferrari dito sa Barcelona na maganda yung kanilang tire management. That's why they can extend or they can keep the pace. So habang bumabagal si George sa kanyang hard compound tires, si Lewis naman, na may maintain niya yung pace niya. Kaya lumalaki yung gap. Kumbaga plus minus nila ang nangyayari, di ba? Like si Lewis nagigain tapos si George hindi niya na-sustain, hindi niya nalagaan yung lamang niya. And then of course, yung on-track battles nila ni Kimi Antonelli didn't help na mahabol nila si Lewis Hamilton. So happy din si Hamilton na nagbardagulan yung dalawa. Yes, correct. Mm-hmm.